Anong pangalan mo? Ang koda ko po pala dati, Mr. Chair, ako po si Kaamihan. Amihan. Yes, po, Mr. Chair. Ikaw pala si Amihan. May mga kutob kami kung sino po yung pumalit kay Jose Maria season after his demise. Sinong alam nyo? Yan sabihin nyo. Para magkaalaman. Sinong alam nyo na pumalit ngayon? Yung nasa first line leadership ng CPP, ibig sabihin niya parang mga all guards talaga na naiwan is Si Joy James Sagino. Go ahead, you have the floor. Dagang salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, bago po ako mag-start, nais ko po sana magbigay ng konting disclaimer, no? Batid kong marami po sa mga dati kong kasama, both sa legal at sa underground, ang possible na nanonood ngayon, nakatutok sa ating live stream. At galit, of course, sa aking paglabag sa palisiyan ng organization on non-disclosure sa mga grupong aking nasalihan dati. Nais ko lang sabihin na ako po ay nagpapahig po lamang ng aking karanasan at hindi ko po intensyon na sila at ng kanilang mga grupo ay siraan. Ito po ay pagpapahayag po ng katotohanan na noon po ay isang sekreto lamang. So Mr. Chair, ako po si Joy James Sagino, 32 years old, tubong Zamboanga. Ako po ay dating Front Secretary ng Guerrilla Front 20, Conrado Heredia Operations Command ng NPA, at dating Deputy Secretary ng Sub-Regional Committee 1 ng Comval Davao East Coast Sub-Regional Operations Command. Bago po ako naging kadre, Mr. Chair ng NPA, ako po ay dating mag-aaral ng accountancy sa University of the Philippines, Visayas sa Iloilo City mula taong 2007 hanggang 2010. Ako po ay sumali sa League of Filipinos. Anong year ka nag-kumbal? Sa Comval po, sir, 2011 po. Ako provincial director noon. No, 11. Ako provincial director ng kumbal. Ang pangalan mo? Ang koda ko po pala dati, Mr. Chair, ako po si Kaamihan. Amihan. Yes, po, Mr. Chair. Ikaw pala si Amihan. Ang mga sikat doon na commander, sino yung bata na mapusok na grabe mangambos? Yung sa Kumbal area. Si Jinggoy. Jinggoy. Si Jinggoy Estrada. Di ba Jinggoy Estrada? Si Kajinggoy. Kajinggoy. Di ba ilang beses yun nahuli Yes, tapos Mr. Chair. nakalabas, bumalik na naman. Grabe yun, mapusok yung bata na yun. Ewan ko, buhay pa ba? Yes po, Mr. Chair. Pero nasa gobyerno na. O nandun pa rin? Nakakulong po, Mr. Chair. Nakakulong? Po yan. Yes, Mr. Chair. Puti nakakulong. Ang daming pinatayon. Ang daming pinatayon. Mga SF, mga special forces, pati mga tao ko. Ang daming pinatayon na tao ko. Yung mga provincial mobile group. Sa Comval po, Mr. Sa Kumbal, oo. Jinggoy, doon banda yun sa naghasik ng lagim sa may Compostela, Mungkayo. Ang daming ko yun. But anyway, so nung panahon ni Jinggoy, nandun ka? Pagpasok ko po, si Jinggoy kasi, Mr. Chair, sa SRC4 po siya. SRC, Ako po ay nasa SRC1. So papuntang East Coast po kami, Davao, Boston, boundary ng Mungkayo, Compostela, papuntang Bislig. Sa kanila naman po, yung papuntang Pantaron Range na na side ng Compostela Valley po. So magkaibang unit po kami, pero naririnig ko na po yung pangalan ni Kajinggoy po. Baka kayo yung, saan si General Angkan? Baka kayo yung nag-ambush kay General Angkan, ha? At tinamaan si General Angkan dito sa leg, yung Sergeant at Arms natin ngayon dito sa Senado. O saa? Matagal, wala pa po Wala ka pa? noon, Mr. Chair. Bata pa po ako, Mr. Chair. Alam mo yung inambush si General Yes po, Angkan? Mr. Chair. Dapat doon ako ang maambos. Dahil ako mauna kasi ina-attack ninyo yung detachment doon sa Mungkayo. Detachment ng army. Ngayon, tinawagan ko si Angkan kung nasaan siya. Humihingi ng reinforcement yung army sa police. So sabi ko mauna na ako mag-reinforce doon. Si Angkan sabi na, sir, malayo pa ako, sir. Nandito pa ako sa inyo Bataan. Baka pwede, sir, hintayin mo lang ako para magsabay tayo. Sabi ko, malayo ka ba? Mauna na ako. Sabi niya kan, sir, please lang, hintayin mo ako. Ayaw kong matamaan yung aking maambos yung aking upper class. Dapat akong maunang maambos. So, dumating si Angkan, hinintay ko doon sa kanto ng
Compostela, galing sa inyo Bataan. Nauna siya, papunta doon sa convoy namin. Papunta doon sa ina-attack na detachment ng army sa Bungkayo. Along the way, sa Montevista banda, inambos si General Angkan, tinamaan dito. Kala ko hindi yan mag-survive dahil nung nirecover namin, tinanggal namin yung combat boats, namumutla na yung paa, yung puting-puti na, halata na nawala ng dugo. Kasi ang lakas ng labas ng dugo ni General Angkan dito, yung sa liig, yung main artery. Akala ko nga talaga mamatay na eh. Pero at least sa awa ng Diyos, buhay pa. Ngayon naging sergeant at arms namin. Nandito ngayon. So kayo siguro yung nangambos. Ha? Sige, tuloy-tuloy. Amihan. Tuloy mo. Continue. Thank you, Mr. Chair. For sure, Mr. Chair, nung time po na yon, ako pa po ay siguro estudyante pa po, marahil ang high school or college. Yes po, ako po ay nakapasok sa UP taong 2007 po. I was then 15 years old pagpasok ko sa UP Visayas. Ako po ay sumali sa League of Filipino Students nung first year po ako dahil po ang aming batch sa UP, batch 2007, ang unang tinamaan po ng pagtaas ng tuition sa University of the Philippines. Mr. Chair, sa unang mga buwan ko po sa LFS, ako po ay nakadalo sa mga pag-aaral at discussion gaya ng aking mga kasamahan, tulad po ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino na aklat na sinulat ni Jose Maria Sison, espesyal na kursong masa, araling aktivista at marami pa pong iba. Itong mga kurso po na ito, Mr. Chair, mga pag-aaral ang siyang nagmulat po sa akin sa iba't ibang issue at suliranin ng lipunang Pilipino at yung sinasabi ng kilusan na kahalagahan ng isang armadong revolusyon para baguhin yung ating lipunan. Kaya Mr. Chair, naging aktibo po ako sa iba't ibang mga protesta, mga pagkilos, sa loob at labas ng universidad, maging sa iba't ibang isyong panlipunan. Especially that time, Mr. Chair, 2007, malakas po yung pagtutol namin sa Human Security Act, yung passage niya, oil price hike at marami pa pong iba. Buwan po ng September, Mr. Chair, September 2007, ako po ay pinadalo sa isang eksklusibong pagpupulong ng mga piling kasapi ng LFS sa aming school. Dito po tinalakay yung importance ng armed struggle ng NPA bilang pangunahin daw at mapagpasyang anyo ng pakikibaka para matamo yung pambansang kalayaan at demokrasya daw ng ating bansa at pagpapabagsak daw po sa batayang suliraning nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Ito po, Mr. Chair, ang naging daan para ma-recruit po ako sa Kabataang Makabayan. Pero mahalagang din po matapos yung aming recruitment sa KM, ay bawal po naming sabihin kahit na sino na kami ay kasapi ng KM at maaari ko lamang daw pong banggitin na ako ay kasapi lamang ng LFS instead of Kabataang Makabayan. Dito na si General Angkan, no? Si General Angkan. Brigade Commander siya noon. Brigade Commander siya noon doon sa Kumbal. Ako Provincial Director. Yeah, siya yung naambos. Pero sabi mo man, hindi ka pa doon, no? Wala ka pa. Sila Jingo yun. Panala Jingoy. Sino pa yung magagaling na commander doon? Ha? 20 dito si Joy. Si Joy pa nito? Amihan siya noon, Amihan, si Commander Amihan. Si Noel. Sige, continue, Joy, continue. Salamat po, Mr. Chair. Simula nga po na Mr. Chair, September 2007, as part of KM, we work discreetly to support the NPAs in Iloilo and Capiz. So from medical supplies, network of boarding houses, mostly sa paligid po ng community ng UP Visayas, at facilitation ng mga mag-i-integrate o mag-i-immerse ng mga KM members patungo sa mga units ng NPA. Taong 2008, Mr. Chair, pangalawang taon ko sa UP, ako po ay naging officer ng Student Council sa aming kolehiyo bilang batch representative. Ito rin po yung taon na ako ay na-recruit bilang candidate member ng Communist Party of the Philippines. Anong school, Joy? Anong school ka? UP Visayas po, sa Iloilo. Visayas, Iloilo. Yes po, Mr. Chair. Malakas rin dyan recruitment, no? Yes, No, Mr. nung Chair. panahon ninyo. Sa Miagao po medyo malakas, Mr. Miagao. Chair. Sa City Campus po, in fact po sa batch po namin, sa batch 2007, ako lang po yung naging membro ng LFS. Okay. Sa buong batch po namin. Kasi yung sa City Campus po, mostly business courses. So medyo mahirap mag-recruit talaga ng mga estudyante pag business courses. Thank you. Taong 2008, yun nga po Mr. Chair, ako po ay naging
candidate member ng Communist Party of the Philippines. So nagsimula na akong bigyan nila ng mga kursong pang partido gaya ng dialectical materialism, political economy ni Karl Marx at iba pa. And then by the next year, Mr. Chair, 2009, ako po ay naging full member ng Communist Party of the Philippines. Ito rin po unang taon, Mr. Chair, na ako ay pinapasok sa loob ng unit ng NPA para sa aking revolutionary integration sa Southern Panay, Napoleon Tumagtang Command sa mga bayan ng Igbaras, Miagao, Tubungan noong April 2009. Ano bang buwan nila? Ano yung criteria nila para magiging party member ka ng CPP? Kailangan ba talaga matalino ka? Educated ka o ano? Hindi naman po, Mr. Chair. Nasa constitution din kasi ng Communist Party yung requirements for recruitment. Disclaimer, hindi po ako nagre-recruit. No, pero yung recruitment po to the CPP para maging candidate member, hindi naman po kailangan matalino. May mga basic like age requirement of at least 18 years old. Pagkatapos may kaalaman at gagap yung Marxism, Leninism, Maoism bilang ideological guidance ng Communist Party of the Philippines. Of course, may clearance na sa security, kaya mas ini-screen din talaga yung sino yung re-recruit sa CPP at ano pang isa? May mga pag-aaral at handang maging magpaloob sa mga kolektiba ng Communist Party of the Philippines. Ano, may background investigation rin kayo, ha? Yes, Mr. Chair. Mabigat din. May Sige. pinifill out actually, Mr. Chair, na parang form. We call it dati Form 1 and Form 2. Yun po yung parang basic information at saka history ng nire-recruit namin. So doon po namin na-check kung may kamag-anak pa siya sa gobyerno, meron ba siyang mga relatives sa sundalo or sa police. So yun po, Mr. Chair. Sino na ngayon ang chairman ng CPP? As far as right now, Mr. Chair, we don't have information yet. Pero may mga intuitions kami at saka may mga kutob kami kung sino po yung pumalit kay Jose Maria season after his demise. Sinong alam nyo? Sabihin nyo. Para magkaalaman. Sinong alam nyo na pumalit ngayon? Yung nasa first line leadership ng CPP, ibig sabihin niya parang mga all guards talaga na naiwan is sina Joliet de Lima Sison, yung asawa ni Joma, si Lois Alanduni at saka yung asawa po ni Lois Alanduni na tumatay yung peace negotiating panel ngayon ng NDFP, ano. So most probably one of them, ang pinakamalapit baka si Joliet de Lima Sison. Pero hindi yes, Mr. Chair. And aside Ano ni dating Senator De Lima? Parang magpipinsan po Pinsan. yata. Pinsan. Kung hindi man po magpipinsan, parang pamangkin yung isa. Okay. Pero mayroon pang isang Yan yung asawa ni Jose Maria Sison po. Jose Joma Sison. Yes, na nasa Netherlands ngayon nagbe-based. Yung isang possibility ay from Mindanao, Kamaria Malaya, Merna Solarte, kasi sa mga parang nasa second line leadership, no, nakatatapos ng second congress, na elevate din kasi sa executive committee ng Committee Central si Maria Malaya. Yung mga magagaling na cadre ng CPP from Mindanao were all neutralized, no, Kaoris and yung si Kabok na supposed to be nasa third and fourth line doon sa leadership. And Kamaria Malaya ay nasa top 10 kasi ng leadership. So most probably siya. Pero we are also thinking na yung former chairman ng LFS way back 1993-94 by the name Amanti Jimenez, kasi siya yung katemporary ko noon, napakagaling na kadre, no, from youth and student sector. May posibilidad na baka siya rin yung matayo. So parang nandun. Kaya si Rafi Bailoses, Mr. Chair, original din na member ng Committee Central na hanggang ngayon remain at large.